Hi, fire signs! Aries, Leo, Sagittarius. Ito na po ang inyong reading. Pasulyap para sa darating na bagong taon, 2025. Anong kailangan niyong marinig? This is a general reading, collective reading po tayo para sa mga fire signs. Ayan, just only take what resonate. Of course, mensaheng gabay lang po. Agad-agad, kuha tayo ng ilang mensahe para sa inyo. Fire signs 2025. Ready na ba kayo? Tayo po ay live na live, kaya nandiyan makikita nyo yung tab natin sa ating YT. Guys, babalikan ko kayo after nito. Pero, Sun, Moon, Venus, Rising, Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, 2025. Anong kailangan nyo marinig? Anong parating? Anong mensaheng gabay ang dapat nyong marinig? Message. Fire signs, anong kailangan marinig ng mga tao? Ito, mensaheng gabay po, 2025. Ang bilis ng panahon. Uy, add pa tayo dyan. Fire. Aries, Leo, Sagittarius. Anong parating? Anong ganap sa 2025? Okay, pa isa-isa. Okay. Okay, eto na. Ang dami nito. Sandali, kukunin ko itong mga nandito. I know hindi ko na ipapakita, hindi makita guys. Puro na lang natin. Yung pag-spread ng baraha dahil anito ang camera. Kuha pa tayo. Kung ano man yung babagsak pa. Fire signs. Okay. Okay. We'll be straightforward. We'll see kung kailangan pa natin mag-add maya-maya. The Judgment card. The Chariot ay narito. The Lovers. This one is in reverse. Justice card. The Death card. Ooh, sandali. Ito hindi kailangan katakutan, laliman, kung ano man yung umaangat. Mensaheng gabay lang po. And just only take what resonate. Kahit pa pare-pareho kayong fire signs, magkakaiba po ang bawat isa. Napau ako, ulala. Dahil halos umaangat po ang major arcana. So, maaring major, or merong big events na parating ngayong 2025 para sa mga fire. 4 of Wands, reverse. The 7 of Swords, and the 3 of Cups, reverse. Okay, isa-isahin natin Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, andito pa rin, umaangat. Unang-una na, kahit huli siyang bumagsak. Yung 3 of Cups, reverse. Isang indikasyon na patuloy raw kayong maging open, remain open sa ilang posibilidad, especially sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-konekta, pakikipag-usap. Okay, why I'm getting a message for some of you, lalo pa para sa ilan na dito, pagdating sa work, okay, nagtatrabaho sa media, sa social media ba ito? Kayo ba yung mga influencers, vloggers, or kung nagbabala kayo, okay? 7 of Swords, the 4 of Wands. Why not? Maybe this is a sign for some of you na paangatin nyo raw po ang inyong mga boses. Sa 3 of Cups, uulitin ko, napakalawak niyan. Diyan din po pumapasok yung pagka-collab, ayan, collaboration na uso-uso na ngayon, or pag-connect, may paglawak ng inyong mga social network. Possible yon kung yung pinakaunang message ko po, fire, ay magiging bukas kayo sa ilang bagay na ito. May magandang possibility tayo nakikita. Kasi 3 of Cups, reverse po. So, baka nahihiya kayo, nag-aalinlangan kayo sa kakayanan nyo. 3, napakalawak niyan. Sa pagkonekta or pagpapahayag ng inyong mga sarili, ng inyong mga talento, pwede itong sa paraan ng pagsisalita, pagsusulat, pagbabahagi. So, malawak. Okay? Papaangatin nyo lang, use your voice out your feelings. Maaring maganda, kung ano man yung umaangat sa yung paraan, especially sa aking na-mention, sa communication or connection area,
meron kayong natural na kakayanan sa part na yan. Ang kailangan nyo na lang gawin ay paniwalaan ang inyong mga sarili. I feel dito kung magiging open kayo, 3 of Cups, the Lovers reverse, guys. Aries, Leo, Sagittarius. You will meet the right people at the right time. Pakita natin. Ayan, 3 of Cups, reverse po. So, minsan, wala tayong higit na kalaban, kundi ang ating mga sarili, the Lovers. Siyempre pa, hindi ko pinipilit. Walang sapilitan, guys. Depende ito sa pakiramdam nyo. Love-wise, the Lovers. Minsan, gaano man tayo kahanda, kung hindi naman talaga fully ready ang mga bagay-bagay, physically, mentally, emotionally, dyan nagkakaroon tuloy nung pagkabakal, okay? Parang walang naninindigan, hindi mapanindigan. Dahil hindi pa ready. Kaya naman feeling mo ready ka na. Pero unti-unti yan, kung pagtitiwalaan mo of course yung bawat proseso, sabi ko nga, single especially, proseso na meron kang makilala. Sa pagiging bukas mo, kahit over the net lang ito, meron guys. 7. This is about relationship. 4 of Wands. Para sa ilan pa nga, ito. Just only take what resonate. Para sa ilan na sinubok na ng buhay, pag-ibig, relasyon, the death card, justice, judgment. Meron pong maaring big events. Merong wedding, guys. Wedding. Kung hindi man love proposal, marriage proposal, may pagka-balance. Again, depende po ito. Tayo po ay malawak, guys, ang maaaring makapakinig. Depende sa katayuan. Huwag nating ipilit ang ilang bagay-bagay na hindi pa ngayon o hindi pa handa sa ngayon. Aking ulitan, when it comes to love, dating, or pagdating sa connecting, maganda po ang ating nakikita. Paangatin nyo ang boses, ang diskarte, ang inyong malilikhaing paraan. At hindi imposible na kayo ay patungo, kanino yan? Kay the one. That's yun. This is all about your emotions, your feelings. Bagong simulain ang naghihintay para sa inyo, the death card is here. Hindi po kailangan laliman, meron po dito transitions, transformation, or changes, judgment. For some of you na tines ang inyong koneksyon, pagsasama nitong mga nakalipas na buwan o taon. Para sa ilan, maaring merong renewal, may rebirth, kumbaga para kayong nagsisimula ulit sa una. It's all about new beginnings, especially pagdating rin po sa inyong mga pang-espiritual na aspeto. Okay, judgment, the death card, on a soul level, kumbaga. For some, maaring andito rin talaga kusang aangat yung inyong connection pagdating sa kanya, pagdating sa inyong mga faith, mas maliwanag ngayon yung connection nyo sa kanya, pagdating sa inyong spiritual connection or sector. No matter what your religion, okay? Or maybe isang sign na ito para sa ilan sa inyo na ito yung taon to do some reflection, to review your life, kung ano tong mga pinagdaanan mo na from the past. The Lovers reverse, the death card, guys. Hindi kailangan laliman to, pero umaangat din po yung enerhiya na kailangan yung maging buo. Kailangan yung maging buo para mas maging handa ang universe sa inyo. Best year ito, 2025, for healing. Ayan. For healing, physically, mentally, emotionally, especially. Or even spiritually po. Pagpapagaling ng ilang pusong sugatan ba ito? Or ilang koneksyon na parang naging sarado? Or pagpapahilom ng ilang sugat, lalo na kung nagkaroon kayo ng ilang tensyon, sabi ko nga kanina. Ito yun. Ito na yun. Ano yun? May pagbabago pa. May bago rin para sa ilan. For some of you, fire signs, pagdating sa usaping pera, okay? Since umangat yung diskarte, maaring kusa itong umangat din talaga sa inyo.
or meron kayong kailangan tugunan ngayong taon, or dapat ayusin, na very normal. Ito, walang katamis-tamis. Patuloy tayong humaharap, diba? Sa ups and downs, especially pagdating sa financial. Andyan yung struggle. Pero aking ulitin yung diskarte po. May pagresolba. Meron kayong masusolusyonan. Especially for 7. Kung hindi mag-apply yung love, umangat yung 777 dito sa inyo. Kung hindi ba dito sa love life, para sa ilan na nasa isang negosyo, or meron kayong tinatawag na partner in crime, partners, ganyan. Partner in business. Or naghahati kayo sa finances. Pwede rin pong mag-apply ito sa inyong mga pareha mismo. Kung itong negosyo nyo ay kayo lang din, mag-asawa yung nagmamanage. Mas meron tayong nakikita ang kaalwanan. Mas masusolusyonan, syempre pa kasi meron kayong kaagapay. Pero mapangahawakan ito. As I've mentioned, may solusyon, may mababayaran kayo, or meron kayong matatanggap na kabayaran. Reversal ang energy, guys. Okay? Hi, biglang na bahay. Travel. Definitely, meron pa rin pag-travel. The Chariot. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Para may movement, may changes. May pag-change ng direction. Okay. The Chariot po, this is about family. Usaping pamilya. 7 pa rin ang The Chariot, guys. Or relationship area. Okay, maaaring yung ilan sa inyo ay meron pong bago or pagbabago. Kung dito yun mag-a-apply, The Chariot, the Death card, meron kayong ilang bago na pwedeng pagdaanan sa, ayun na yung travel. Merong pagbabalik, o merong magbabalik, o meron kayong pagbiyahe talaga as a family, magkakaroon kayo ng ayun na, sa mas practical, may pagpasyon. May direksyon kayong pupuntahan para sa mas ikalalapit ninyo as a family or pagdating sa relationship. May bago po. Kung saan, bubuo kayo ng mga bagong memories together. Okay. Kung hindi tayo magiging practical, 4-4, umaangat din po dito. Okay. Maaaring meron ba kayong, eto kahit sa simpleng ideya, ngayon pa lang. Or, meron ng plano. Maaaring ang ilan sa inyo ay dumaan po sa house renovation. Kung meron kayong gustong ayusin, kumpunihin, or meron talagang, sabi ko nga, yung paglilipat, yung changes. Or bibili talaga kayo, bibili ang ilan sa inyo ng bagong bahay, claim na natin yan. Or may pag-move, may paglilipat, reversal ang energy, guys. So, baka, ano lang tayo, halimbawa, kayo mismo, or ilang miyembro ng pamilya ay may pag-transfer. Yun na may paglilipat, or may pag-alis, may pag-move, or may pagbabalik. Ganun lang naman yun. May movements. Okay, the Chariot. Kalesa kasi to. Puro kalesa ang umaangat dito. So, ayan, umaandar kayo. Okay? May movement. And also may bago. Kahit sa simpleng ano lang to, syempre gusto natin na makakita tayo ng improvement or even development sa ating buhay. Or sektor ng pamilya, tahanan, di ba? Kahit sa simpleng ano lang to, guys, kasi sa realidad, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba. Kahit sa ano yun? Sa paglilinis, pagkakumpune, nung alam nyo, kailangan na ng higit tutukan, ganyan. Anong tutukan? Kumbaga, may sira ng kagamitan, maybe this is a sign na mag-declutter na kayo. Maglinis-linis ng bahay. Okay? May ilang mga bago, guys. The Death card, justice, deserve. Okay? Claim natin na makakamit nyo yung dapat, yung kailangan, at yung deserve nyo talaga. Deserve ng mga fire signs, yung magaganda, yung improvement na ito. Okay? If some of you guys, kung hindi ito mag-apply doon about sa physical home, kung ang ilan sa inyo, again,
family relationship-wise. Nag-highlight 777444. It's all about home, family, and your love life. Or buhay mag-asawa. Kung ang ilan sa inyo ay kumaharap sa ilang tensyon or conflict sa family or sa ilang miyembro ng pamilya, i-claim natin guys, 2025, may healing. Okay? May reconciliation, reconnection, meron kayong maayos or masisettle. Kahit sa mga simpleng pakiramdam. Okay? Magkakaroon kayo ng magandang connection ngayong taon. Or closure for some of you. Justice. Judgment. May kaliwanagan. Mas maliwanag ngayon. Mas positive. I-claim natin yan. Fire signs. Kuha tayo ng pinaka-final words. Advice na kailangan nyo marinig mula dito sa ating napag-usapan nakita sa inyong baraha. Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Anong kailangan nyo marinig? Fire signs 2025. Ano pong kailangan marinig ng mga taong ito? Guidance po. Advice. 2025. Aries. Leo. Ayun na. At ba tayo siya na? Ayun na. Confidence. And, ano to? Clarity, guys. Kaka-mention lang ni Moonchild. Pakita natin sa live. Clarity. Mas klaro ngayon. Mas maliwanag ang mga bagay-bagay. Mas positive. Confidence is the key. Yan naman parang Moonchild, ang labo ng mga sinabi mo. Ang labo ng mga umangat sa cards. Parang hindi magaganap. Stay positive, guys. Stay optimistic sa iyong buhay relasyon, especially. Sobrang nagbigay diin po. Para sa year 2025, mas may kainaman ang ilang connection na ito. Sapat na tiwala po sa inyong mga sarili, sapat na tiwala sa proseso ng buhay, sa pwede nyo pang kaharapin ngayong 2025, at syempre pa yung tiwala kanina, yung aking na-mention, yung inyong connection sa Kanya, sa taas, sa ating nag-iisang creator, si Lord. Maging ano pa man po ang inyong faith, pray lang tayo. Patuloy na dasal, okay? Patuloy na pagkapit sa Kanya. Maging ano pa man ang religion nyo, guys, okay? Clarity. Claim na natin itong magagandang posibilidad na pwede nyong matanggap or kaharapin ngayong darating na bagong taon 2025. Fire signs.